Ang malungkot na sinapit ni Grace Millane sa kamay ng lalaki na nakilala niya sa dating app na Tinder. Si Grace ay ipinanganak noong December 2, 1996 sa England. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree in advertising and marketing sa University of Lincoln. Pangarap ni Grace na malibot ang iba't ibang bansa. Kung kaya't noong 2018, 2 buwan bago ang kanyang birthday ay pinaghandaan na niya ang kanyang solo trip. Una siya nagpunta sa South America at 6 na linggo siyang nanatili roon bago siya lumipad patungong New Zealand. May 2 linggo siya para libutin ang bansa. November 30, 2018 nang makarating siya sa Auckland, New Zealand. Isang araw bago ang kanyang kaarawan ay nakipagkita si Grace sa isang lalaki na nakilala niya sa dating app. Hindi alam ni Grace na ang desisyong iyon ang magiging mitya ng kanyang kamatayan. December 1, alas 6 ng gabi, nagkasundo na mag-meet ang dalawa. Bago mapunta sa meeting place si Grace ay nag-send muna siya ng picture ng Sky City Christmas tree sa kanyang mga magulang. Lingid sa kanilang kaalaman ay iyon na pala ang huling mensahe na matatanggap nila mula sa anak. Sa unang pagkikita ay nagyakap ang dalawa bilang pagbati sa isa't isa. Naglakad sila patungo sa isang kainan, pagkatapos ay nagkasundo na magpunta sa isang bar at uminom. Mukhang nag-click agad ang dalawa dahil makikita na naghahalan pa ang mga ito. Matapos mag-bar ay magkaakbay ang dalawa na pumasok ng City Life Hotel kung saan nakatira si Jessie Kempson. December 2, kaarawan ni Grace. Nagbigay ng birthday greetings ang kanyang mga magulang, ganun din ang kanyang mga kaibigan. Ngunit wala silang natanggap na reply. December 5, 3 araw na ang lumipas, ngunit wala pa ring paramdam si Grace. Kung kaya, inireport na nila ito sa Auckland Police. Si Jessie Kempson, ang lalaking na-meet ni Grace, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng dalaga. Si Jessie kasi ang huling nag-comment sa isa sa mga pictures ni Grace sa Facebook. Nang magbigay ng salaysay si Jessie, sinabi niya sa mga otoridad na December 1 alas 10 ng gabi, huli niyang nakasama ang dalaga. Ngunit taliwas ito sa mga kuha ng CCTV footage. Huling nakita si Grace ng 9:41 PM na pumasok sa hotel room kasama niya. Matapos noon ay hindi na nakita pa na lumabas si Grace. December 2 ng umaga ay makikita naman na bumili si Jessie ng 2 malaking suitcase. Bumili rin siya ng mga gloves at cleaning supplies. Nag-rent din siya ng isang sasakyan. Alas 3 ng hapon ay nakipagkita naman siya sa isang babae na nakilala din niya sa Tinder. Saglit lang silang nagkausap at bumalik din agad siya sa hotel. 9:30 ng gabi, makikita na may hila-hila itong trolley na may kargang suitcase. Ito na pala ang katawan ng nawawalang si Grace. Isinakay niya ang suitcase sa narentahang sasakyan at nag-drive patungo sa isang kakahuyan kung saan niya ibabaon ang suitcase. December 8 nang kunan ulit ng salaysay si Jessie. Dito ay umamin na din siya sa krimen at itinuro kung saan niya inilibing si Grace. Ayon sa investigasyon, namatay si Grace sa matinding pressure sa liig. Nakitaan din ito ng mga pasa sa kanyang katawan. Ang depensa ni Jessie ay aksidente lamang ang pagkamatay ng dalaga dahil umano ito sa matindi nilang pagkakali. Natakot lamang siya kung kaya gumawa siya ng paraan para i-dispose ang bangkay ni Grace. Ngunit hindi sinang-ayunan ng jury ang depensa ni Jessie, kung kaya't nahatulan din siya ng habang buhay na pagkakabilanggo.